So, today everyone, tapos na natin yung last time. Okay, chapter 1 and 3. Okay, so punta na tayo sa food. Weird. Pero ganun talaga. Okay. So, lesson natin dito, engineering drawing standards. We have lettering and the dimension. Lettering and the dimension. This is based on sa ano pa rin natin, yung textbook pa rin natin. Pero si textbook kasi natin based siya sa Bureau of Indian Standards, BIS. Let's go. So, una nating ano dito pag-usapan is the drawing sheet standards. So, standard sheet size natin ay 0 to 4. Base siya sa principle na yung ratio daw is 1:2 square root of 2 na kung saan si A0 ay 1:2. Okay. So, ngayon, pwede natin gamitin yung successive sizes natin na A1, A2, A3, A4. Pwede natin makuha pag kinalahati natin yung length ng previous drawing sheet. Okay. So, paano yun, sir? Ganito. Ganito. A0, kalahatiin mo. A1. Tapos kalahatiin mo. A2, kalahati. A3, kalahati. A4. Okay. Then we have here title block. Okay, so very important title block natin sa drawing sheet. Okay? Dapat ito, naka-locate siya sa bottom right hand. And itong title block will give ng information about title, number, drawing number, scale, projection symbol, film, name, initials. Okay? Okay, pero sa ano natin, sa klase natin, is preludes. Ito muna gagawin natin. Tapos, ayan, diba? Tapos, lalagay natin sa taas yung name. Lagay natin dyan yung ID number and set. Tapos, scale. And then, score. Kung saan naglalagay si sir ng score. 5 kapag nag-drawing. Tapos, contents of the page. In short, yung title. Kumbaga, okay. So, yun yung sa ano natin. Title block. Move tayo sa layout. So, layout natin. It includes borders and a filing margin. Filing margin. Ito eh. Pwede tayo maglagay ng ano dyan eh, na passenger. Right? So you create a defined drawing space. Okay? Ito yung measurements. Ano na yun? Screenshot. Ano na? Yung measurements. Naka-mm tong mga to. Naka-mm. Okay, so, sa ano na, move na tayo sa ating line types. So, line types natin. Ibig sabihin kasi ng mga yun eh. Bakit natin ginagawa yung line types? Unang line type natin. Ito. Continuous white lines or visible outlines and edges. Okay. So, margin line, yung object line, basta yung visible na outline ng object natin. Yun yung continuous line. And then, syempre, kung may continuous white, meron tayong continuous na area. Use for dimension lines, extension lines, construction lines, leader lines, and hatching. Right? Hatching. Ito ay section lines or pattern na line. Move tayo. Ito siya. Move tayo. Every line has in dashes narrow lines represent hidden outlines and hidden edges. Kung may nakatago man, di ba? May nakatago. So, hidden body line. Hidden body line. Ito siya. Let's move. Long dash dotted narrow lines used for center lines na yung selecting categories. Yeah. Okay. Next is we have continuous narrow freehand and your continuous narrow line with zigzag. Okay? Ito siya. Yan. Di-discuss ko mamaya kung anong gamit yung mga to. Punta muna tayo sa line precedence. Okay? So, when lines overlap, the most important line is shown with the most important being
yung outline ng object mo naman. Tapos next mo lang si hidden was cutting flame or shepherd. Yun lang yun. And we have, ito yung gusto kong reference. Itong gusto kong reference, mas clear kasi pa. Okay, so for natin, for object or margin line, we use line type as line width as heavy. Okay. So it is a solid line to show the visible edges, shape, and outlines of the object. Ayan yung description. Okay. Tapos hidden bad line, medium. So broken line of long. Pwedeng long, pwedeng short, basta dashes. To show hidden objects, object lines not visible to them. Okay, pakita ko later to ano. Tapos we have your phantom line. Okay. So light. And so broken line of short dashes to show alternate positions or movement of a part. Pero itong phantom line natin dito, long, short, short, long, short, short, long, short. And then we have here section line. Yeah, section line. Okay, so yung section line natin, patterned lines ang mga yan. Arrange in a pattern, unbroken lines. Huwag yung munang pakialaman si copper and brush, basta arrange in pattern. Usually, in 45-degree lang. Okay. So, bale, kailangan siyang light. Light ata. O, tama. Okay. Tapos tayo sa example, sir. Ito example. O, yan, o. Yan, example. Okay, meron kasi siyang laman na ganyan. May ganyan siya. Ano ba yan, sir? Kapag i-drawing natin yung yung picture na yan, ay yung, tama, i-drawing natin yan. Sasabihin natin may bagay sa loob. May bagay sa loob. Ay, meron kasi yun eh. Tapos, kung ito lang din yung i-drawing natin, tapos pwede pa siyang mag-move up and down. Pwede natin i-drawing yung movement na yan as, yeah. Yung phantom line natin. Yung movement na yan. Tumaas daw siya eh. May hidden na nga. Tapos pwede pa siyang tumaas. Yung phantom line is iba. Okay. Move tayo sa projection line. Sa people that stand away from the object or people assist. And then, I think that is, center line. Broken line of long and short dashes to show the center. Then, extension and dimension. Magkaiba sa extension and dimension. Usually, sa extension line ay perpendicular sa object. Usually. Right? And then, sa dimension line ay palagi parallel sa ating mini-measure. Ay, dun sa edge. Parallel sa dimension line. So, yung extension line, siya yung nakadikit sa object. Yung dimension line, siya yung sa labas. Okay. And then, we have a leader line. Leader line natin, and meron siyang dog leg na may arrowhead. Tapos nag-indicate siya na label. Yung arrowhead na yun, pwede mapalitan ng iba kung yung surface yung pinag-uusapan. Same is to be sa dimension. Pero hindi naman surface, di ba? Si dimension, kasi pwede mapalitan yung niya, yung arrow dyan. Pwede maging architectural thing, or pwede maging black. At sa bakit sinabing extension line, sir? Okay? Extension line kasi it is the extent of the dimension line. Diba? Extension. See? Okay. And then we have here, cutting plane. Cutting plane, in short. Maglalagay ka kung saan mo pwede cutting in yung object at makita yung nasa loob. Okay? Yung cross section. Doon mo ilalagay yung cutting plane line. Okay. And then we have ano, ito. Tingnan mo ito. Maglalagay tayo. Hatiin daw natin. Ayan. Diba? Hatiin natin. Tapos, ang makikita natin, ayan. Ganyan lang yan. Ayan. Ayan. Ay, that's all. So, break lines for wood and metal. To abbreviate longer spans. Same is true with break lines for piping. Okay? So, bale. So, ikakat natin. Pwede nating sabihin ito kasi ay, yan, 1 meter. Ha? Hindi naman 1 meter yung mukha yan, pero
sabihin na lang natin 1 meter, abbreviate natin. Right? So, pwede yung length yan kasi 1 meter. Oh. Pinakita lang natin yung fast part, tapos yung ilalim. Fast part and yung ilalim. And then, na-abbreviate natin. Hindi naman to 1 meter, pero sabihin na lang natin 1 meter kasi nga, meron tayo. Okay. Above tayo sa ano, very ano na example. Ayan, hindi klaro. Partition natin, syempre. Or hidden body. May nakatago sa object natin. Ito ka. Ito ka. Ito mo yan. Ayan. Ayan. Kataka, may nakatago. Pero di ko kasi mag-stop siya din na stop siya. Tapos biglang nagkaroon na ng kind of visible line. Visible line na lang bigla. Right? Okay. Tignan natin pa na yan mamaya. Huwag tayo. Ayan. Extension and dimension lang. Bakit to? Ano yan, sir? Ano yan? Ano kasi yan? Angle. Kung sinasabi yung angle. Right? So, move tayo. Ayan. Uy, break line for wood and metal. Nagkulang dyan. Sorry, hindi ko nalaga. So, ayan. Ayan. Pababayan, okay. Tapos meron pa dito sa kabila. Pangit ang sulit. Ang pangit ang sulit ng mouse. Hindi ako yung kaya ng mouse. Yan. Okay. So, pinutol natin yung drawing. Tapos yun yung nangyari. And then, dito, pinabil lang natin yung hidden portion. No? Maybe, lagyan natin hidden portion dito. Okay. So, may hidden portion. Pwede pala natin gamitin yung break line. Pwede, pwede. Yeah, pwede, pwede. I-reveal natin yung hidden section yung tinatago. So, ganun yung sa ano natin. So, move tayo. Move tayo. Ayan, di ba? Since na-reveal na nga kung ano yung nasa loob ng ano, then, o di, lagyan na lang natin ng ano, ng information kung ano ba yun. Lagyan natin ng ano, section 9. Section 9. Lagay dyan, I think that is cast iron. Ganyan yung, ano, ganyan yung cast iron. Ay, move tayo. Naku, sir, nakakalito naman yan, sir. Ay, sige, pagbigyan ko. Ay, okay. So, yan, cutting plane line. Sir, bakit cutting plane line yan? Eh, center line yan kanina. Ching, ching. Papansin niya ka, wide, X. X may wide. Papansin niya yan? Section line. Yan, sorry, cutting plane line. No? Cutting plane line kasi meron tayong nakapakita ng section. Kapag kinat natin siya, tapos sinignan natin dito, ito yung makikita. Yan lang yun. Cutting plane line. Right. Next. Ayan. Phantom line. Phantom line. Ay sinasabi ni Phantom line, alternate position. So, this begin, nag-move siya papunta doon. Or pwede siyang mag-move papunta doon. Okay, next. Center line. So, center lines. Nag-indicate na line of symmetry. Nag-indicate pa ng center of gravity. Okay, so simple. Yun lang yun. Okay na tayo sa type series. Muna tayo. Lettering na. Okay, ensuring readability and uniformity. Definition ng lettering ay practice of writing titles. Saan? Sa title block. Dimension. Saan? Sa drawing. Notes. Saan? Using your leader lines or the leader. Okay? And then importance must be legible, must be uniform, must be executed with speed. Bakit? Poor lettering can you do good. Okay? So, for ano, single stroke letters natin, yung letters tab natin are to be written with precision as if
written in a single stroke. As if written in a single stroke. So yung ano natin dito, preferred style, vertical uppercase. Vertical uppercase. Capitals. Tapos punta tayo dun sa standards, yung lettering proportions. Yan. Lettering standards. Okay, so height natin. May primary measure for the letter says standard heights range from 1.8 mm to 13 mm. Pero pwede nating i-partition yan ng tatlo. Main titles, 5, 7, or 10. Subtitles, 3.5 or 5. And dimensions or notes, 2.5, 0.5 or 5. Mababasa na yan. Kaya yan. Then move pa tayo dito sa ano natin, sa spacing. Okay, so between characters, we should have a spacing of 2/10 H. Yung sinabing H dyan is yung kanina. Tapos between words, we should have 6/10 H. Okay. Yung H yung sa kanina din. And then line thickness, we should have 1/10. H is same as the H from before. So ganun yung mangyayari dyan. Lettering proportions. Then move tayo sa ating ano, lettering. Paano ba tayo magsusulat with precision and speed? Ay, ito, sige, isa-isahin natin to per line, So, isa-isahin natin per line. Para, ano. Okay, so ito muna. Yan. So, letter I. Bagsa. Okay. Letter L. One, two. Letter T. Oh, sige. Ayun o. Ayan. Oh, letter N. Ayun. E. So easy. The E. Tapos, H. Hindi mahirap. B. Ewan ko. Nasama na. Ay, and then letter A. Hmm. Ayan, di ba? Letter A. Oh, si. Ay, move tayo. W. Pero double D. Bakit? Dito ba? Oh, sige. Double D. Okay, so tapos, sabi dito, W is the only letter over 6 units wide. Ano kasi siya? 8 units. Tapos, letters in tone, Q, Roxy. At 6 units wide, all others are 5 except item. Okay, so may na. Next natin, si M. Oh, yeah. Si N, almost same lang kay M. Tapos move tayo kay K. Oh, yeah. So easy. EXO. Yeah. Tapos si Y. And si Zoro. Diba? Yun, Zoro. Let's move. Si O natin. They are based on the true CL12 daw. Tapos, lower portion of JNU is electrified. Okay. Let's move kay O. Ayan, si O. Syempre kung ganun si O, ganun din si Q. Lalagyan lang natin na yeah. Kung ganun si Q, tignan natin si C. Ay, yung ganun. Ay, yung ganun. Si G, si oh, si G, oh, di ba? Ah, tapos si J. Ay, sa kanila naman si oh, ganun din si U. Yeah. Tapos si G, si ah, sige. Ah, ay, let's move. Ano na? Si P, si, parang B lang to eh. O ganyan si P, si R. Ito. Yun. Tapos si D. Yun. Tapos si A. Kaya si A. Ah, si 3. O, parang 8 lang din. Ay, si S, S, S. Tapos si number 3. Ay, di ba yun, no? Ah, tapos, next time,
Yun yan. Ay, so, C1, C0, ay, sorry, C0 pala ito. C6, C6, ah, C9, yeah, tapos C4, and then C7, and tapos C5, and then C5, hindi. Tapos ampersand, ulit, ay, so yan. Alright, so, ganun magsulat class. Ganun magsulat. Uh, Mag-goods na tayo dyan. Magsulat kayo next meeting ha. Susulat tayo next week. Okay. Thank you for listening.